ang abutin ka ng mga 25, ganun, or to 30 yung gastos 30,000. Oo. 30,000 Pero pag per hectare. tumama ka naman, doble ante, di ba? Pag, minsan, pag mahal yung sabi ko nga, yung pinakamahal na kuhan, abutin ka, magiging doble. Mag-harvest ka, may karoon kang 60,000 to 80,000, ganun. Tumama ka na. 60 to 80,000 per hectare yun. Oh, marami na. Oh, 60 to 80,000. Pag maganda yung kuhan, yung ani Yung niya. ani. Pag palagi nandun na tayo sa maganda, so 60 to 80,000 Parang dumoble yung per hectare Dumoble sa yung loob ng 2 buwan. 2 buwan lang yun, isang crop. Oo, minus the puhunan na pagpalagyan ng 30. Oo, 20 So meron to 30. kang mga 30 to 50,000. Oo, nakita mo din. Nakita. Pag talagang nakuan mo yung magandang presyo. Oo. Pero ang maganda dito, hindi alagain yung Oo, hindi mani. masyadong kailangan, sa ibang crops kasi kailangan everyday kaya yung mais, tubig parati talaga. Oo. Kailangan Tapos mga gulay, puro insecticide ka na Kailangan insecticide. parati. Kaya ng munggo, sir. Ng munggo. Oo. Kailangan talagang Ang maarte rin ang munggo. Maarte. Ito kasi hindi na maarte, basta importante na diligan mo. Oh, 2 times. Ulan na. Ulan na. O, di puntahan natin doon habang hindi pang Tara. ulan. Sige, Auntie, thank you. Ante, thank you ah. Ante, thank you ah. Salamat sa chismis. Nakipag-marites muna kami kay Auntie. Marites Thank you, muna. Auntie. Ako yung medyo pangit. Ano na rin siya oh. Ay, yun ang dami na, nakailang sako na rin. Rumor ka tabuyan tanto sa YouTube, Auntie. Wan! Ay. Nagpintas mo Wan, tayo pagutin nga harvest kunada. Yan, nagkakan na sila, nagbubuhat na sila. Tingnan natin mamaya kung ilang sako na yung nabunot So, doon. sino pang Dito sila. pupunta natin? Ito. Last na to. So, ito po yung hindi pa na, yan. bubunutan. Wow, ang sarap ng hangin. Labang umulan na. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Aha. Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. Aha. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Fruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at Durian at bayabas. kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo, sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Ay, maluwang pa to, kaya kala ko nga matatapos ngayon. Aabutin pa to, baka bukas pa. Hanggang bukas pa. Oo. Baka bukas next day. Diyan susunod naman dyan sa kabila kila Uncle, kila Kagawad. Jason. The next day. Hello, Auntie! Thank you po, thank you po. Thank you po. I love you po. I love you, Auntie. Love you po. Si Mami. Mami. Isa sa pinakamasipag sa barangay namin. Parang mistisa si Mami. Oo. Napakasipag na auntie, siya sa pinakamasipag. Pag walang money, nagtitinda siya. Nagbabike siya ng kung ano, gulay. ng kwan niya, pabili niya.
Mga gulay, gano'n. Nagtitinda ng mga gulay. Apat na nang nagkandidato. Idol niya. Ayan. Idol niya. Ay, bigyan kita ng, saglit. saglit. Idol talaga ka nanti ah. Na-interview tayo lang Sa nanti you- pag-harvest na-interview ng ka mani. lang. Si Kuya Will. Para kay Konsehal Will. Opo, sir. Ayan. Teke nanti. Eh. So, si Auntie Isa sa ay, pinakamasipag sa auntie. Ano pa, idol ko to eh. anong pangalan, Auntie? Auntie Feli. Si Auntie Feli, number 1 fan ni Konsi. Na ano sabi niya kanina, pang-apat na Pang-apat na-try na ni try. Konsi. Pang-apat na ngayon, sir. Ngayon lang nanalo, pang-apat na rin ang number niya. Sir. Oo. Lucky Lucky number ko kayo, yun, number ah. 4. Thank you auntie ah. Sa mga taga-tour ko, thank you so much. Naghirap, nagsakripisyo para lang Oo. makuha niya yung kanyang pangarap. Ngayon, nakuha na niya. Ayan. Sabi ko kay mama niya, pag nakapasok siya sa konseho, sabi ko, Oo. kailangan mayroon din siyang victory party. Ayan. Kaya ito ang iluluto natin. Ito ang iluluto natin, isang kawang mani. Para sa buong bayang lawak, ito yung magiging handa natin. Okay lang. Kahit ano, basta mayroon. Oh, si Konsi ang patunay At least, na kahit walang pera, no? Oo. na gumagapang, pwede. Kaya sabi ko nga eh, wala. Ay, maraming natalo ngayon ng gumapang ng pera, pero natalo, ha? Opo. Sabi ko nga magsiservisyo ako ng mabuti. So suportahan ko yung mga ganito, yung mga farmers, mga small business. Kasi Para lalong at least yung kita ng mga tao, may kita sila. Si auntie napakasipag. Pag walang bunutan ng mani, kumuha din siya ng mga malunggay, sarguelas, tapos ibibenta niya. Siniguelas? Opo. Doon sa may... Kung na siniguelas. Pero ngayon, konti na lang sa Panaga. X-cup namin. Tapos... may tanim siya. Kanya yung lupa, sir, inaano ko. Maraming, ano yung nagtanim siya ng maraming siniguelas? Dati na, noon pa yun, Apat sir. na, pero namatay ang dalawa, kaya dalawa na lang nakatayo dyan. Tapos Marami ka minsan... naman nakukuha doon sa dalawa. Marami din, sir. Nagkakating kilos din minsan. Minsan si auntie nagtitinda rin siya yung sa bike, nagbabike siya. na ulan, kaya nabubulok na. Oo, ngayon, no? Opo. Bilis, no? Hindi pa sana, sir, umulan, hindi pa nabulok. Oo, mag-anuhan pa lang eh, may hinog pa lang eh. Oo, nag-uumpisa pa lang. Kaya nga sabi ko kay auntie, don't worry kasi nanalo tayo. Mm. So suportahan ko siya kasi isa sa sinusuportahan ko yung mga masisipag na lawakan niya sa nagtitinda, nagbabike lang, yung mga tinda nila, mga gulay, ganyan. Gusto ko silang Sinong masuportahan. nagpipidal? Si auntie. Ikaw din? Kaya nga sabi ko, nagugulat ako pag minsan, Minsan nga, sir, nabangga ako eh. grabe si auntie, binabike niya pupunta ng bayan, makakulang ng bibenta niyang gulay, mga produkto. Namangga ka? Ako, last 2023, December. Kaya pag nakaupo tayo, susuportahan ko si auntie. Dadagdagan natin yung puhunan niya. Sir, na-UP yung kuwan, yung... Bisikleta na auntie. Yung likod. Oh, butit hindi ka na, Nabukulan lang ako, sir, dito. butit bukol lang. Na, ang dami nyo nang nabunot pala, nanay. Sa hospital. Grabe, ang galing nyo pala. Ako ng gamot. Adagad-wayo, ante? May sayo? May susan. Ni Susan. Or... Ha? Hindi, magkaiba. Yan, paglalaki. Ay, isa na lang. Okay. Napakasipag ng bilib ako kay auntie. Sipunin muna kasi pambili ng bigas yan. Pambili mo ng bigas, ante? Po, yung upa Sino namin kasama dyan, mo sa bahay mo? ng bigas. Yung anak ko po, apo ko. Dalawa lang kayo? Byuda ka na ba? 5 kami, sir. Opo. 5 kami, sir. Sa bahay? Oo, 5 kami. Oh. Yung anak ko, ako, tapos yung anak ko, yung asawa stroke. Tapos may apo pa akong dalawa. Yung isa college, nag-aaral, 1 year pa. Para matapos siya. Kasama ko sila sa bahay. Tulungan kami. Napakagaling. Yung manugang ko, hindi na makatrabaho, sir. Talaga? Ang manuga mo yung Na-stroke lalaki? game ni uncle niya. Manugang ko po. Inaalagaan ninyo na ngayon? Na-stroke Hindi pala naman, sir, siya. kasi kaya naman niyang lumakad, hindi naman siya bedridden, kundi hindi na makatanggap ng ibang trabaho. Doon na lang sa bahay, magpakain ng baboy. Kaya naman niya maglaban ng damit niya. Yung anak ko, nagsisinjinta. Sinjanta? Ano ginagawa sa Sinjanta? Nagbuburas na Ng mais. Magbubukan sila ng mais, yung mag-harvest na. Kaya nga, pag sabi ko nga kay auntie, pinalad na ako.
Dadagdagan ko yung pag nakapaupo na ako, dadagdagan ko yung punan niya yung nagbabike siya kasi napakasipag ng auntie. Grabe, bilib ako sa mga. Kasi lumaki kami talaga, nagtitinda si mama ko. Yun pa rin, lahat nagtitinda kami ng empanada, nagtitinda, lahat po, gumagawa kami ng mga tinapay. Tapos Kumukulang doon kami nabuhay. 2 piso, gano'n. Tapos kukunin ni auntie. Tapos tutubuan din niya ng 2 pesos, 3 pesos yung pag kinuha niya sa amin. At least may kita na siya, hindi na siya gumastos. May kita si auntie. Kaya sabi ko, ngayong nakaupo ako, matutulungan ko siya kahit papaano. Madagdagan natin konti, kahit konti lang yung puhunan niya para sa mga tinda niya. Bumawi ak kanya yun. Yun, sir. Ayun, uupo ka na sa konseso, tupad na, sir, yung pangarap mo. Buwanti, tulungan kayo, yung mga taga-barangay, taga-Lawa. Pinagdasal. Tara na, ulan na. Pinagdasal din Okay, let's go Okay na. na? Sige, tara, baka maulan. Inayin kami nga rodan. Nanay, adda payong Nga. yun, payong kayo. Alak natin. Tara, Tinga rodan. tayo na nga rin. Sige, ante. Ante, May thank kayo. you. Tani ba, uulan na siya, nakabutan na. Okay lang? Oo. Yan, ganito ang buhay namin. Sa init man o tag-ulan. Oo. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay ng farmer. Ganyan talaga. Diba, dadaan na tayo Okay sa lang na likod. mga pakapakan to. Okay lang, sir. Kasi for harvest Kasi kung naman na. maulan na ng malambot na yung lupa. Ang mahirap talaga yung pinaka-summer talaga, yun yung kailangan yung sinasabi kong patubig pangatlo. Optional yung sabi nga ng Uding. Nagtutod ante, aglinong kayo pa eh. Aglinong kayo pa eh. Tara, takbo tayo. Basa na kayo. Dito tayo dadaan sa likod, mas malapit. Dito tayo sa likod. Dito likod. Dito. Aglinong kayo, Pente! Linong kayo pa, yung wala kayong payong. Ay, dito muna kayo sa bahay. Yan, hindi, tinataniman ko rin yan ng mga talong, mga sili, ganyan. Pagpan dyan na kami kukuha ng gulay. Ganito ang buhay ng talagang farming. Yung, sa init, sa araw. Tara, dito tayo mas malapit sa likod. Labasan na kayo, labasan na si ma'am. Ayos lang. Ayun. Talagang tag-ulan na. Oo, tag-ulan na. Kaya kailangan ma-harvest na siya. Oo. Kasi after yan, mga ilang weeks, mag-prepare na, tractor ulit, prepare na para sa palay. Hello pa. Hello. Ulan na. Naglinong kayo pa. Ay, naglinong dan. Oh. Dito rin sila auntie. Yan, mga auntie ko, mga pinsan sila. Kanya-kanyang grupo sila. Oo. Upo muna tayo. Ayan, marami na. Nakailang sako na rin. Marami pang bubunutin. Ito, kukunin nila bukas. Mamaya kukunin na yung mga nag-order. Buyer. Buyer, oh. Taga saan yung mga buyer? May taga rito rin po sa Turco, may mga taga ibang bayan, ganun. O, ni awanan. Ordaneta, ganyan. Opo. Puso Puso-rubyo. Rubyo. Yan ito, nakailang sako na rin sila. Ilang kilo na rin to. Marami na to. Tapos marami pang bubunutin. Ilang kilo na rin Wala pa, ito. hindi pa tayo nakakalahati. Oo, hindi pa namin nakalahati nga. Sabi ko hanggang bukas pa nga, hanggang bukas pa. Kung hindi matapos hanggang bukas, next day, basta tuloy-tuloy. Pag hindi na umulan, tuloy na naman natin. Konsi, itong mani ba ay may consider mo ba siya na high value crops? Yes, maganda. Ah, pwede. Pwede. Kasi tawag doon lalo. Sabi ko nga, pag na-timingan mo yung magandang presyohan talaga. Oo. Napakaganda. May re-recommend ko siya na magtanim yung mga tao ng mani. After ng palay, mani. Agad. Agad. Kasi lalo yung after ng palay, yun yung pinakamahal na presyo. Talagang nandun siya sa 60-70 per sa farm, yung farm gate na Farm price gate. niya. So, mas malaki ang kita sa mani kaysa sa palay. Hindi hamak. Okay lang din. Kasi mas maraming gastos sa palay eh. Maraming gastos sa Sa palay. abono, ang mahal. Abono ang pinakamagastos sa palay. Kaya ito, sa kunti lang. Just decide kung mataba na yung lupa, hindi mo na kailangan Hindi na ng pataba. kailangan. Hindi mo na kailangan ng pataba. Kaya maganda yung magtanim talaga. Alam ko na kasi nitrogen fixing bacteria rin ang mani. Oo. Siya, may kakayahan siya kumuha ng nitrogen sa environment. Kaya maganda. Kaya hindi mo kailangan ng fertilizer. Hindi na siya masyadong kailangan. Oh, I see. Parang bio-N. Yung lalagyan natin, susunod lalagyan natin yung mga lupa. Kaya nga balak ko pa rin after ng palay, ngayong nakaupo na tayo, susuportahan ko yung mga ganito, yung mga nagtatanim. Kahit yung mga nagtatanim ng mga gulay. Kasi napaganda talaga pag may tanim ka. Kung wala ka mang lupa, sabi ko nga, pwede mo namang magmuerto or kaya sa mga paso-paso lang o mga sako ng sa bakuran mo.
Pwede rin. Kasi pag may tinanim ka na, may anihin ka na, uulamin, gulay. Kahit hindi mo na ibenta, libre na yung pagkain. Pagkain mo. Yung palang libre pagkain mo, malaking bagay na. Malaking bagay na yun. Konsi, wala namang problema sa buyer. Wala naman, sir. Maraming buyer po. Minsan, nagpapataasan sila para sila makakuha. Yun ang maganda. Ay, papataasan sila ng presyo. Kapag minsan may buyer. Pero yung pag minsan naman yung iba may suki talaga. So, pero hindi naman magkakalayo, mga 2 to 3 pesos. Pero malaki pa rin kasi yung 3 pesos. Oo naman. So pag 3 pesos yung pagitan or 5 pesos, Malaki nun. malaki nun. Kasi ilang kilo Per ba naman? kilo rin ang labanan. Per kilo. Ilang kilo ba naman yung Oo. di mas malaki. Ay, nandiyan yung manitat tayo ng kwan. Ay, ajin lambong. Ano to? Magpalambong ulit tayo. Dito Okay magpakuha na ko to. ng turon. Tawagin nyo nga si Janine na turon na. Gwen, pabili ako ng turon. Gwen, turon tamang merienda muna tayo. Ang galing naman nila, nakadami sila. Ang ganda. Gwen, mamaya. Mamaya pa naman sila. Mga balit ang nyo pagdanagan ta, kaya may iawit namin data. Alaan na to, G, may sasakon to siya. Huwag silang mag-alala dahil kaya kong iwi lahat yan. Ayan. So, kasama pa rin natin si Kuya Will. Ano po sa mga Kuya taga... Will Piñaflor at ang bagong konsehal ng bayan ng Lawak, Pangasinan. Yes po. Nagpapatunay na pwedeng manalo kahit walang Pera. perang pinapamudmod. Yes. At kahit na 3 times natalo, Hindi ako nag-give up Hindi para nag-give sa up? bayan at para sa Malawaken. Yes. Yan. Yun importante. at napakagandang advocacy ni Kuya Will dahil gusto niyang tulungan ang mga small farmers at small business dito sa Lawak. Yung mga nagtitinda, nagkakariton, yan. nagtitinda ng mga kakanin. Kanin, mga gulay-gulay, ganyan. So, nakaka-relate kasi ako sa kanila. So, lumaki ako na family ng farmer. So, yung buhay namin, nabubuhay kami sa pagtatanim, sa sa mga crops, iba't ibang crops dito sa amin. So, Beri mo, nakikitanim lang sila Kuya Will. No, walang sariling lupa. May lupa naman. pero hindi ganun. Hindi kalakihan. Nakikitanim lang kami, tapos yung mga may-ari ng lupa, yan, share kami ng puhunan. ganun. Ano ba ang sekreto para pahiramin ka ng pahiramin ng lupa ng mga may-ari ng lupa? Para hindi sila matakot na, oy, baka... Oo, yan, sikreto niyan. Basta, mapagkakatiwalaan ko yung personality mo. Importante yun. Yung may trust sa'yo yung may-ari. Tapos yung, yung talagang hindi mo lulukohin yung may-ari. Yung totoong tao ka. Tsaka, yung pinaka-important talaga yung honest ka, tsaka may trust sa'yo. At ibigay ang share na dapat para sa kanila. Kung yung may lupa, dapat talagang share kayo talaga. Walang lamangan. Yun yung pinaka-importante kapag nagpapatanim yung mga may-ari ng lupa. Para tuloy-tuloy. Kasi maganda yan nag-share kayo ng yung may-ari, tapos ikaw na nagtatanim. At ang realization natin ay ang mani ay easy crop. Yes. Madaling alagaan, less maintenance. Yes. At naibibenta mo rin ng maganda. Yes, maganda. Ayan. So, Marami ka pang pwedeng matutulungan. dalawa ang negosyo mo. Magbenta ka ng mani, pangkain, either pang-process, pang-prito, or binhi, pang-laga, or at the same time, pang-binhi. pang-binhi. Mas malaki ang kita sa binhi. Mas malaki, mas mahal. Mas mahal siya sa pagbinhi na. So, pwede mo nang yun ang karirin mo, yung magnegosyo ng binhi. Sir. Pwede rin, sir. Basta sabi ko nga, yung mga dati na gusto kong ibigay sa mga karamihan sa Lawaken, yan magagawa na natin kasi nakaupo na tayo, nasusuportahan natin kung ano man yung mga small business na mga taga-Lawak, tapos yung mga farmers, yung mga kahit maliliit lang na mga nagtatanim. Lalo na kasi minsan, may panahon na bumabagsak yung mga presyo. So, naisip ko anong gagawin natin sabi dyan? ko nga, isa sa suggestion ko, pwede naman na tayo na yung bumili sa mga crops nila. For example, sa mga gulay, isa sa magiging proyekto natin, sa akin lang as isang nanalo na konsehal yun. Kung may ganun, pag sakali man, may panahon na bagsak talaga yung presyo, kukunin ko na lang, ako na lang bibili, tapos ipapamigay ko na lang sa mga tao, sa bayan natin, sa mga bahay-bahay. At least, hindi masisira yung tanim nila.
Pero alam ko naman kung maganda naman yung presyo, bibenta pa rin natin sa mga may mga kumukuha naman talaga ng mga buyer. Pero kung bagsak presyo talaga, alam naman natin minsan pag sobrang daming supply, so bumababa yung presyo talaga ng mga gulay, lalo na sa mga gulay. So yun yung isa sa naisip ko talaga na pwede naman natin gawin. Kung may funds tayo na lang yung bumili, tapos yung products nila, ibibigay din natin sa mga tao. Which is pwede mong gawin yan na anong tawag doon? Yung resolution. Yes, pwede. No, na para munisipyo ang pwede rin. mag-project. Pwede rin. Pwedeng sarili kong project, pwede rin sa magiging proyekto ng buong bayan. Ganyan. Para at least matulungan natin yung mga nagtanim, yung mga crops pa nila, maibibigay pa natin sa mga tao. Kung sakali mang dumating yung time talaga na bagsak presyo yung mga tanim nila. Kasi hindi natin naiiwasan minsan talaga yung ganun. Pero hindi naman parating ganun talaga. Mayroon lang talagang pagkakataon. Na ganun. Siyempre, yung mga nagninegosyo, yung mga malilit, talaga doon ako nakaka-relate talaga ako. Kasi yung family namin, family ng farmers, lumaki kami, titinda kami ng mga gulay, mga empanada, si mama, mga kung ano-ano. Tapos, nakaka-survive naman kami. Sabi ko nga, basta masipag ka, tsaka ginagawa mo yung tama, mabubuhay ka. At soon, si Konsehal ay magiging lawyer. Yeah, thank you po. Sana in God's name, in Jesus' name, amen. Yeah. Gagawin din natin yung best natin. Ako, ilang best na rin ako kasi syempre hindi naman tayo ganun kayaman, simpleng boy lang tayo. Pero hindi ako nag-give up sa pangarap ko talaga. So, minsan nag-stop ako, tapos nagigig ako, kumakanta ako, nakikipagtanim kami. Pag nakakaipon ulit ako ng pera, yun na naman yung pinang-enroll ko. Nakakapag-aral na naman ako. So, sabi ko nga yung pag-aaral, wala yun sa edad. Pag gusto mo talaga matatapos. So, this time, magpo-4th year na rin ako ng proper law. So, graduating na ako. And dahil sa pagkakanta ko, sa mga pagtatanim, sa mga lahat. The singing farmer pala. Si Konsehal. Yes. So maraming Siyempre, thank you sa mga taga-Lawak-Kenyans. Yan, babawi po ako sa kanila. Magtatrabaho akong mabuti. Ilan ang votes mo? More than 10,523. Wow, dami. Hindi ko nga in-expect, kaya ipapasalamat talaga ako sa kanila. Sabi ko, babawi ako sa inyo. Mararanasan nyo yung mga hindi nyo pa naranasan noon bilang sa mga konsehal natin. So, ipapakita ko sa kanila na hindi sayang yung kanilang mga boto. Nabatiin din natin yung lahat ng mga subscribers at Yes. friends natin na nanalo rin itong election na to. Yes. No? Congrats sa lahat. Maraming mayors, maraming councilors, Yes. Congrats. iba-ibang position, nanalo rin sila. At yung mga kaibigan natin na hindi pinalad, of Congrats course, pa may rin. purpose pa rin Yes. yun. God Congrats bless. pa rin. Sabi ko nga lahat tayo, tapos na yung election, dapat iisang bayan tayo, magkaisa tayo para sa bayan natin, magkaisa tayo para sa progreso ng bayan. Kahit saan ka mang partido, nanalo ka man or natalo ka man, dapat magkaisa pa rin tayo para sa bayan. Magiging progresibo pag nagkakaisa yung mga tao. Yun yung sa akin. Okay. Thank you po! Siyempre maraming salamat sa inyong lahat, especially sa mga agribusiness. Yes, maraming. At bago kami pumunta rito, chinek muna namin sa result kung nanalo si Konsi. Kasi kung hindi siya nanalo, hindi kami matutuloy. Nahihiya kami pumunta kasi. Okay lang yan. Siyempre maraming salamat sa mga Lawak-Kenyans. Sabi ko nga, inayayat ko yung amin, I love Lawak. Yung aking pagtakbo, ang aking pagkapanalo ay para sa bayang Lawak at para sa lahat ng mga Lawak-Kenyans. Love you po lahat. Thank you. Hindi pa po may kalahati pa. Siguro hindi marami pa yan. Hanggang bukas pa po. Marami pa. Hanggang dulo pa yun eh. Maaga din sila nag-start. Kasi yung init pag mainit. So morning talaga tapos pag tanghali na nagtatanggal na. So minsan. Pero kung hindi lang umulan ngayon, magbubuno na sila ngayon. Tapos bukas na sila magtatanggal ng... Thank you rin tayo kay Kimo. Yeah, Sir Kimo Alarsio, ay sa aking kapatid, Kimo Alarsio at sa buong Alarsio family, kay General Alarsio and kay Tita Sally Si Alarsio. former mayor. Former Mayor General Alarsio and kay Tita Sally Alarsio. Yan, sila yung isang inspiration ko din, lalo si Kimo, yung sa kapatid natin. Yung kanyang business, ngayon lumalawak yung sugar cane and beyond. Yeah, So, isa sa example ng Lawakenyo na talagang napakagaling sa pagbi-business at syempre sa
pagsuporta sa mga magsasaka. Si Kimo rin ang nagpakilala sa atin kay Konsi. Yes, thank you, Kimo. Yan. Alos isang sako din yung panindan. I-line mo rin yung parita. Basta, wala. Kasi Ay. lang. Sir, sige nga rin, sir. Kaya mo kaya no, kakaasla. Thank you po. Okay? Thank you. Thank you, Sir, sir. kagsubli kami pa Manila. Wen, sige, ingat kayo. Ang agsubli kayo latan to no, dito Wen. Pag marami at No, pag, ang kayo pa project oo, pag may project ako, i-feature i-vlog natin, i-feature natin. Tapos, for example, lalo yung sa mga farming, kasi iba-iba yung produkto ng bawat barangay. Tapos minsan sa mga suka, gano'n. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.